Akala ko nung una, ang snowboarding ay pang mayaman lang. Pero nagkamali ako. So, nandito na tayo ngayon sa train station at ang maganda dito sa labas. May free shuttle papunta sa ski resort na pupuntahan natin kasi ngayong araw, mag-snowboard tayo. Nandito na tayo ngayon sa Geto Kogen Resort. Yun yung free shuttle bus na sinakyan ko. And today, ipapakita ko sa inyo yung process kung paano makapag-snowboard dito sa Japan. Kaya kung nagbabala ka mag-snowboard this season, panoorin mo tong video na to. January to February yung best month para makapag-snowboard dito sa Japan. Kaya kung nandito ka ngayon, meron ka pang isang buwan para ma-experience to. Pagpasok ng ski resort, ang unang kakailanganin mo ay gears. Pwede kang hindi bumili muna, pwede ka lang mag-rent. Kasi meron silang mga rental dito. At para makapag-rent, kailangan ko lang kumuha ng rental sheet, fill upan yung mga personal details, at i-check yung kakailanganin ko. And for today, ang i-check natin is yung all set kasi wala pa akong kahit anong gear pang snowboard. Kasi second time ko pa lang. So, na-fill upan ko na yung rental form and ang rent natin is yung all set. Yan, nakalagay all set. So, meron na siyang jacket, gears, lahat ng snowboard. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga kailangan natin. Ngayon, pumunta na ako sa cashier at ang kailangan nating bayaran, 10,000 yen for the whole day. At doon kasama na lahat ng kakailanganin mo for snowboarding. At ito naman yung mga kailangan mo. Helmet, goggles, jacket, pants, snowboard shoes, at syempre, yung snowboard. At meron din silang locker para safe yung mga gamit mo. So, tapos na tayo ngayon sa step 1. Step 2 naman natin ngayon. So, kapag meron ka na ng snowboard shoes, full gear, ang next na kailangan mo ay yung tickets. So, punta tayo dito sa lift cards or lift tickets. Para sa lift ticket, ang binayaran ko is 6,400 yen for 5 hours. At ito yung kailangan mo para makasakay sa cable lift. Bili kayo ng gloves na ganito yung may zipper para dyan yung ilalagay yung lift card niya. Ngayon na meron na tayo ng lahat ng kailangan natin, pwede na tayong lumabas sa ski area. So, nandito na tayo ngayon sa ski area and ngayon, pasok tayo sa lift. So, papakita ko rin sa inyo kung paano sumakay sa lift. So, tara! Kailangan mo lang itap yung lift card mo sa gate, siguraduhin na nakastrap in yung isang paa mo sa snowboard at tatimingan mo lang yung pag-upo sa cable lift. At kung natatakot kang mahulog, meron silang safety bar. Pagbaba mo ng lift, kailangan mo namang umupo ulit para i-strap in yung isa mo namang paa sa snowboard. At dito na nagsisimula yung pinakamahirap na part. Kasi pag tayo mo pa lang, kailangan mo nang hanapin yung center of balance ng katawan mo habang nakasakay sa snowboard. Pero bago ako magkaroon ng mga ganyang video, ito muna yung dinanas ko. Paulit-ulit na bagsak, paulit-ulit na pagkakamali. Pero sabi nga ni Looney, madadapa ka muna bago ka matutong lumakad. At ngayon, gamit yung tips and techniques na napanood ko sa YouTube kagabi, paulit-ulit lang ako na nag-akyat pa ba sa slopes hanggang sa magamay ko kung paano siya patakbuhin. Swipe lang pala. Isang beses pero halfway na eh. Sayang. Siguro nakaka 2 hours na ako na mag-snowboard and nakaka mga 5 try na ako na pababa taas baba dun sa hill. So beginner yon. So yung next natin is yung pro. So sa pro naman mas matarik, so mas delikado pero feeling ko kaya ko na. So ngayon, good luck. Good luck sa atin. Sana hindi ako mapilayan. Ngayon, kakatapos ko lang kumain and nandito na ulit ako sa lift. So kung napapansin niyo yung pro, mas stiff, mas nakakalula siya. May cement lang dun. Mataas to. Mas matarik siya compared dito sa pro. Pero yun, tutry natin siya ngayon. So hindi ko alam, hindi ko sure kung tutry ko. Pero sana hindi ako mapilay kasi last time na pumunta ako dito napilayan ako. Pero sana hindi. So yun, tara. So testing lang ng testing hanggang sa gumaling. Ganun naman lagi sa lahat ng ginagawa. Try until you succeed. Let's go! Ang taas!
Hindi ko na ulit gagawin yun. Napakatarik nun. Putik. Isipin nyo galing ako dun oh. Let's go. Nakapagod tong sport na to. So thoughts ko about snowboarding, sobrang saya niya. Siguro kapag ka na-practice mo talaga or araw-araw ka nandito, kasi sobrang achievement kapag ka natutunan mo. Tapos yung balance, parang sobrang nakakatuwa na kaya ko pala to. Kasi wala namang snow sa Pilipinas, pero kaya ko palang mag-balance sa snow kahit na ilang taon na ako, 26 years old na ako ngayon, and sobrang nakaka-happy na kaya pa ng katawan. So kaya rin ako nandito kasi habang bata pa, diba, matry natin yung mga extreme sports and yung mga hindi natin nagagawa sa Pilipinas, yung mga kaya natin gawin dito. So sobrang thankful na makapunta dito sa snow resort and dito sa Japan. Second time ko na nag-snowboard, and bibigyan ko kayo ng konting tips sa pag-snowboard. So unang tip natin is, una sa gabi pa lang ay i-research nyo na yung temperature para ma-ready nyo kung anong jacket yung susuotin nyo. So for example, ito ngayon 0 degrees. So since tansyado ko na kung ano yung susuot ko na jacket kapag 0 degrees, sinuot ko tong jacket ko na black na hindi naman ganun kakapal. Kasi kahit na malamig dito sa ski resort or sa lugar, nag-produce ng heat yung katawan mo eh. So pagpapawisan ka pa rin talaga kahit na sobrang lamig dito. So number 2 is magdala kayo ng baon nyo kung nagtitipid kayo katulad ko. So although meron namang food court doon, so mamaya tatry ko kumain ng ramen, pero nagdala ako ng onigiri or ng lunch para in case na magutom, meron akong kinakain. Magdala kayo ng bottled water kasi dito mauubos yung hininga nyo talaga. May locker naman dito, so kung kailangan yung ilagay yung mga gamit nyo, may mga locker naman sa mga snow resort, snowboard ski resort. So next na tip ko ay bumili na lang kayo ng jacket na waterproof and yung pants na waterproof, goggles, saka helmet. So mas makakamura kayo kung ganun sa mga second hand store kasi hindi na kayo mag-rent ng full gear. Yung board na lang saka yung shoes yung i-rent nyo. So mas makakamura kayo ng siguro mga 50%. So yun. Then isa pa sa mga masasuggest ko ay manood kayo sa YouTube ng mga tutorials. So hindi ko kayo matuturuan ng tutorials kasi hindi pa rin naman ako magaling. Meron lang akong alam sa kung paano siya nag-work. Saka share ko lang din sa inyo kung paano siya nag-work, yung snowboarding. So hindi naman pala siya sobrang out of reach na parang pang mayayaman lang talaga, na pang mga luxury lang. So kahit pala normal na Pilipino na katulad ko na OFW, kaya palang mag-snowboard dito sa Japan. So sobrang nakakatuwa lang din na kaya pala na hindi naman siya ganun kamahal and hindi naman ganun kataas yung sahod dito sa Japan. So nakakatuwa lang din na natatry ko yung mga ganitong bagay dito sa Japan. So yun. So ang next natin na gagawin, iikot lang ulit tayo dito hanggang sa matapos yung time ko dito. So hanggang 3 PM lang kasi ako dito. So sinusulit ko paulit-ulit hanggang sa matuto para next time na pumunta ulit dito, mas magaling na and mas may alam na sa snowboarding. Kinukuha lang natin yung balance. So yan. So isa pang try, tignan natin, time check muna tayo kasi hanggang 3 PM lang ako. So meron na lang 1 hour. So ang oras ngayon 2:03 na. So meron na lang 1 hour para mag-practice. Nakakamiss naman dito. Nakakatuwa dito. Sobrang nakakatuwa na kasi nung unang beses ko dito, hindi ko siya masyado na-appreciate kasi nga puro semplang, puro napilayan pa ako sa balikat ko nung nag-snowboard kami. So hindi ko siya masyado na-appreciate kasi nga learning curve. So ngayon na medyo may nagigets ko na alam ko na yung balance. So mas mas natutuwa na ako. So parang siguro next month ulit try natin to. So yun lang muna for today. Gusto ko lang tapusin tong January ng extreme para mas motivate pa ako na mag-share sa inyo next month ng iba pang mga experiences ko dito sa Japan and yung mga knowledge and creativity ko. So yun lang. So maraming salamat sa panonood. See you on my next one.